Ang babaeng ito ay nanganak ng mahigit sa 100 na bata. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nabuhay ng lampas sa 12 taong gulang. At ang babae ay hindi nalulungkot, bagkus ay masaya pa. Sa panlabas, mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Itinuturing niya silang mga kayamanan. Sa katotohanan, lahat ng ito ay pagkukunwari lamang. Ang lugar na ito ay isang babuyan. At ang mga bata ay ang mga baboy na inaalagaan ng babae. Sa leeg ng bawat bata, ay may nakaukit na isang natatanging kodigo. Nakatala rito ang kanilang kaarawan at araw ng pagkatay. Oras na para ibenta sila. Gayunpaman, walang kamalay-malay ang mga batang ito sa kanilang kalagayan. Mahal na mahal nila ang mabait na ina sa kanilang harapan. Ngayon, may isang batang babae na inampon. Ngunit nakalimutan ni Connie na dalhin ang kanyang paboritong stuffed toy na kuneho. Dinala ng dalawang nakatatandang bata ang kuneho. Sa gate ng ampunan, nais nilang ibigay ito kay Connie. Ngunit isang truck lamang ang kanilang nakita roon. Kung ilalagay natin sa loob ng truck, makikita niya, di ba? Tama. Pagkabukas ng pinto ng truck, agad na natakot ang dalawang bata at hindi nakapagsalita. Sa loob ay ang bangkay ng kanilang kapatid. Ang kanilang kapatid na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha, na para bang may nakita siyang nakakapangilabot bago siya namatay. May tao ba dyan? Nang makarinig ng ingay, agad na nagtago ang dalawang bata sa ilalim ng truck. Kasabay nito, lumapit ang dalawang halimaw na may mababangis na mukha. Nakita nilang dinampot ng mga halimaw na tumutulo ang laway ang bangkay ng kanilang kapatid. Pagkatapos, inilagay nila ang bangkay sa isang lalagyan na puno ng likido. Lintik, gusto ko na siyang kainin ngayon. Tanga, mahalagang produkto ito. Hindi ito bagay na pwedeng kainin ng mga tulad natin. Ang karne sa babuyang ito ay mga mamahaling produkto para sa mga mayayaman. Nang marinig ito, nanginig sa takot ang dalawang bata, at mas nakakatakot pa ang susunod na mangyayari. Ang mabait na ina na nakakasalamuhan nila araw-araw ay kasabwat pala ng mga halimaw. Noon lamang nila naunawaan ang dahilan kung bakit maayos silang inaalagaan ng kanilang ina ay dahil gusto ng mga halimaw na kumain ng karne ng tao. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga batang inampon ay hindi na muling sumulat dahil matagal na silang kinain. At ang madalas na pagsusuri sa kanilang katalinuhan ay dahil para sa mga halimaw, mas masarap ang mga batang may mataas na IQ. Kasabay nito, naamoy ng mga halimaw ang dalawang bata. Isang halimaw ang sumilip sa ilalim ng truck. Sa kabutihang palad, nakatakas sina Emma at Norman. Babuyan ba ito? Pagkain ba kami? Nang kumalma na sila, naalala nilang nabitawan ni Emma ang kuneho sa ilalim ng truck dahil sa sobrang takot. At napulot ito ng kanilang ina. Ngunit hindi pa alam ng kanilang ina kung sino ang nakatuklas sa kanyang sikreto. Para hindi sila may benta, nagpasya silang tumakas bago pa sila matuklasan ng kanilang ina. Sa mga sumunod na araw, nagkunwari silang walang nangyari. Araw-araw silang nagkukunwaring masaya. Palihim na sinimulan ni Emma at Norman na suriin ang lugar. Para makatakas, kailangan nilang lagpasan ng mataas na pader na nakapalibot sa babuyan. Hindi ito mahirap para sa kanila. Kailangan lang nilang iwasan ang mga mata ng kanilang ina para madali silang makatakas. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Isang araw, habang naglalaro sila ng taguan, may isang batang nawala sa kagubatan. Sinasadya ng kanilang ina na sa harap ng lahat. Buksan ang kanyang relo de bulsa. Para bang pinapagana niya ang isang tracking device. Mabilis niyang natagpuan ng batang nawala sa malawak na kagubatan. Paano niya natukoy agad ang lokasyon ng bata? Hindi nila inaasahan na may nakatanim na tracking device sa katawan ng bawat bata. At ang ginawa ng kanilang ina ay parang isang babala sa kanila. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Hindi nagtagal, pinaghihinalaan na ng ina sina Emma at Norman. Bakit Emma, parang hindi maganda ang pakiramdam mo? Nang makita ang nakakatakot na tingin ng ina, mabuti na lang at hindi natakot si Emma. Wala po ito, ina. Iniisip ko lang po na malapit na akong umalis sa ampunan. Kaya medyo nalulungkot lang po ako. Gusto mo ba rito, Emma? Gustong-gusto ko po ang ampunan at kayo. Kumusta na po si Connie? Kahit alam niyang patay na si Connie, sinadya pa rin itong itanong ni Emma. Umaasa siyang magising ang konsensya ng kanyang ina. Higit sa lahat, gusto niyang makuha ang kontrol sa usapan. Si Connie, naaalala ko pong sinabi niya na kapag lumaki na siya, gusto rin niyang maging isang mabuting ina tulad ninyo. Alam ko. Siguradong magiging isang mahusay na tao si Connie. Ginamit ni Emma, 11 taong gulang, ang kanyang husay sa pag-arte para makalusot. Ngunit pagbaba pa lang ng hagdan, napaluhod si Emma sa sobrang takot dahil ang mukhang inosenteng ina ay naging isang nakakatakot na nilalang para sa kanila.
para mas mapataas ang tsansa ng kanilang pagtakas. Sinabi nila kay Ray ang katotohanan tungkol sa bukid. Dahil sa buong ampunan, silang tatlo ang may pinakamataas na IQ. Demonyo. Bukid. Kaaway ba ang ina? Matapos malaman ng katotohanan, nagtulungan silang tatlo para magplano ng pagtakas. Hindi nagtagal, natuklasan ni Emma sa sanggol ang tracking device na nakatago sa likod ng tainga nito. Si Ray ang inatasan na maghanap ng paraan para sirain ang tracking device. Habang si Norman ay nagkunwaring naglalaro ng taguan kasama ang ibang mga bata. Para sanayin sila sa pagtakas. Maayos ang takbo ng lahat. At tila nakita ng ina ang lahat. Ngunit wala siyang ginawa. Kaya naman, natitiyak ni Norman na may traidor sa kanila. May traidor. Para mahuli ang traidor, naglagay ng patibong si Norman. Hindi nagtagal, lumitaw ang traidor. Ikaw ang traidor, di ba, Ray? Oo. Ako ang traidor ng ina. Matagal na palang tauhan ni ina si Ray. Palihim na tinutulungan ng ina na bantayan ng bawat kilos ng mga bata sa bukid. Pero hindi maintindihan ni Norman kung bakit noong araw na kinuha si Connie. Sadyang ginabayan sila ni Ray para matuklasan ng katotohanan tungkol sa bukid. Hanggang sa sinabi ni Ray na, lahat ng ginawa ko ay paghahanda para sa pagtakas natin ngayon. Si Ray pala ang tunay na MVP, dahil mas madaling makakuha ng impormasyon kung nasa loob ka ng kampo ng kalaban. Sa mga nakalipas na taon, naging tauhan ni ina si Ray, at unti-unting nakamit ang tiwala nito. Mula noon, naging double agent si Ray. Tumutulong kina Norman at sa iba pa para makatakas, habang nagbibigay ng maling impormasyon sa ina. At kapalit nito ay mas maraming regalo mula sa ina. Gamit ang maliliit na pyesa mula sa mga regalo, nakagawa si Ray ng isang aparato na kayang sirain ng tracking device. Malapit na ang susunod na araw ng pag-aani, at si Emma o si Norman ang susunod na aanihin. Hindi na dapat magpatumpik-tumpik pa. Nagdesisyon si Ray na tulungan silang makatakas agad. Bago magtanghalian, inabala ni Ray ang ina para bigyan ng pagkakataon sina Emma at Norman na makatakas. Ngunit matalino rin ang ina, at agad niyang nahalata ang plano ni Ray. Sa huling sandali, ikinulong niya si Ray, at natunton sina Emma at Norman gamit ang tracking device. Anong ginagawa mo, ina? Kahit 11 taon na tayong magkakasama. Ngayon lang tayo nagkausap ng harapan, nang walang pagpapanggap. Tumakbo ka, Norman, dahil wala na silang pag-asa pang makatakas. Ibinigay ni Emma ang pagkakataon kay Norman, at buong lakas niyang pinigilan ng ina. Ngunit agad na nabali ng ina ang kanang paa ni Emma. Nang marinig ang sigaw ni Emma, natigilan ng matalik niyang kaibigan na si Norman, at saka siya tumakbo. Nang makaakyat si Norman sa mataas na pader, nalaman niya na hindi pala ganoon kadali ang lahat. Sa likod ng mataas na pader ay isang malalim na bangin na nakapalibot sa bukid. Imposibleng makatakas maliban na lang kung tutubuan ka ng pakpak, dahil sa nakitang kawalan ng pag-asa. Sumuko na si Norman sa pagtakas. Mahinahon siyang bumalik sa ina. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. At kusang pumalit kay Emma bilang susunod na yaani. Bago anihin, ikinwento ni Norman ang kanyang nakita kina Ray at Emma, at niyakap niya sila. Magpakatatag kayo. Makakatakas din kayo. Pero paano matatanggap ni Emma ang pagkamatay ng kanyang kaibigan? Sa huling pamamaalam, sinubukan ni Emma ang huling pagkakataon. Niyakap niya si Norman. Emma, ililihis ko ang atensyon ni ina. Tumakas ka na. Isang napaka-inosenteng plano. Lalo na't nasa ilalim sila ng mapanuring mata ng isang matalinong ina. Oras na, Norman. Opo, ina. Sandali. Para mabigyan ng pagkakataong makatakas si Emma, inani si Norman bilang pagkain ng mga demonyo. Matapos mawala si Norman, nawalan ng pag-asa si Emma. Sumuko na rin si Ray sa pakikipaglaban. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang buong bukid. Nakita lahat ito ng ina. Lumipas ang mga araw, at mabilis na dumating ang susunod na araw ng pag-aani. At sa pagkakataong ito, si Ray ang iaani. Sa bisperas ng paglabas ni Ray, natagpuan ni Emma si Ray. Hindi ka pa ba sumusuko? Siyempre, paano ako basta-basta susuko? Nagkataon lang, hindi rin ako sumusuko. Isang palabas lang pala ang lahat para kay nanay, para mawala ang kanyang pagbabantay. At habang wala si Norman, lihim na kumilos si Emma. Ikinwento niya sa ibang mga bata ang katotohanan tungkol sa bukid. At nagplano ng pagtakas, palihim silang si nanay. Para makatakas ang lahat ng mga bata, kailangan ni Ray na magsakripisyo. Sunugin ang ampunan at ang sarili niya. Ito lang ang paraan para mapigilan si nanay. Dahil mahalagang produkto siya,
Hindi siya maaaring pabayaan ni nanay. Huwag, tumigil ka. Ray. Pagdating ni nanay, nilamon na ng apoy ang kainan. Si Emma na lang ang umiiyak doon. Tulong nanay, Ray. Nasa loob pa si Ray. Nang malaman na mawawala ang mahalagang produkto, unang beses na nataranta si nanay. Kinuha niya ang tracking device. Nakita niya si Ray na nasa gitna ng apoy. Dali-dali niyang pinatay ang apoy. Pero sobrang laki ng apoy. Hindi niya ito mapatay. Paglingon niya, wala na si Emma. Gamit ang tracking device, nakakita siya ng dagwang tenga sa dulo ng pasilyo. Para makatakas sa tracking device, pinuto ni Emma ang sarili niyang tenga. Doon lang niya napagtanto na naloko siya. Habang nagtitiis ng sakit, pinangunahan ni Emma ang mga batang mas matanda. Tumakbo papunta sa kagubatan. Ginamit nila ang ginawa ni Ray para sirain ang tracking device sa kanilang mga tenga. Biglang sumulpot si Ray sa grupo. Ilang minuto bago yun, pagkasindi ni Ray ng apoy, pinigilan siya ni Emma. Pagkatapos, nilagyan niya ng ham at bacon ang damit niya para magamoy sunog na karne. Kaya nila naloko ang matalinong si nanay. Nang mapagtanto ni nanay, nakaakyat na ang mga bata sa mataas na pader. At sa ilalim nila ay bangin. Buti na lang, noong nabubuhay pa si Norman. Ikinwento niya ito sa lahat. At hinanap ang pinakamagandang daan para makatakas. Matapos ang maraming pagsasanay, naging bihasa ang mga bata sa paggamit ng lubid para ihagis sa kabilang bahagi ng bangin. Matagumpay nilang nahila ang lubid. Pagkatapos, gumamit sila ng hanger para bumaba sa bangin. Isa-isa, si Emma na lang ang natira. Nakarating na rin si nanay. Paalam nanay. Huwag mo akong iwan, Emma. Mga minamahal kong anak. Sa harap ni nanay, bumaba si Emma sa bangin. Pagkatapos pinutol ang lubid, nawala sa kagubatan kasama ang iba. Habang pinapanood ang mga batang nawawala, naalala ni nanay ang kanyang kabataan. Isa rin siyang inosenteng bata noon. Mula nang malaman ang katotohanan tungkol sa bukid, lumaban din siya, sinubukan niyang tumakas. Pero pinigilan siya ng kanyang nanay. Para mabuhay sa mundong ito ng mga demonyo, napilitan siyang pumili ng ibang daan. Ang tanggapin ng alok ng mga demonyo. Nakapasa siya sa lahat ng pagsubok. Ang mga kasama niya ay naging pagkain ng mga demonyo. Siya lang ang nakaligtas at nabuntis hanggang sa maging nanay ng bukid. Pagkalipas ng maraming taon, nalaman niya na si Ray pala ay tunay niyang anak. At si Ray, isang batang henyo, ay hindi katulad ng ibang bata. Mula pagkabata, naaalala niya ang lahat. Mula pagkabata, alam na niya ang tungkol sa bukid. Dahil alam niyang ang babaeng nasa harap niya ay ang kanyang ina. Tumaya siya na ililigtas siya ng kanyang ina. Nanay, bakit mo ako ipinanganak? Hindi alam ni nanay kung paano sasagutin ang tanong ni Ray. Gusto rin pala niyang makatakas si Ray. Kaya niya sila sinanay ng ganoon kahigpit. Para lang mabuhay sila. Sana mas matagal ko pa kayong nakasama. Tahimik niyang itinago ang lubid ng mga bata. Binura ang mga bakas ng kanilang pagtakas. Gusto rin sana niyang sumama. Pero hindi niya magawa, dahil may chip na nakatanim sa kanya. Sisubog ito kapag umalis siya. Gumana ng kanyang pakiramdam. Ngumiti siya at nagpaalam sa mga bata. Mag-ingat kayo. Ingat sa paglalakbay.